na wala dapat ibang hulihin ng China kundi ang mga, sa kanilang mga sarili dahil sila mismo ang lumalabag sa soberenya at ang teritoryo ng Pilipinas. Sana noong panahon na kung saan nanalo tayo sa UNCLOS, mas lalo pa natin ipinaigting ang ating karapatan. Siguro walang mga ganitong klaseng pangyayari. Base lamang sa aking opinion bilang naghain ng resolusyon para mag-imbestigahan ang gender disagreement. Commitment po ng ating pamahalaan sa pangunguna po ng ating speaker upang magdagdag ng mga gagamitan na pandagat upang maprotektahan yung ating mga mahinda. Kailangan natin pagtanggol ang ating soberanya at ating teritoryo. So, nakita naman natin yung deklarasyon ng ating presidente na hindi siya papayag ng inch ng ating teritoryo ay mapunta sa ating sa mga banyaga. So, wala tayong susuko sa kahit anong teritoryo sa China. Kine-claim nila anong pagbabasihan nung puhuli nila. Siguro dapat isang tingnan natin. Thank you, sirs. Marionette Picas from Channel 5, you're recognized. Good afternoon po. For Conghul and Congressman Sonicio, you mentioned earlier, sir, na tingin po ninyo may kalokohang ginagawa ang BIFAR, and you mentioned this because, after learning po sa mga mangisda na kung may natatanggap pa silang ayuda, mali o hindi tama yung disenyo po na yung mga bangka. Tapos you also mentioned about budget season, na tingnan po ninyo mabuti sa nilang budget. And you also say na baka naman dapat dito na natin i-promote po yung mga confidential funds, na naging mainit yung usapin po noong nakaraang taon, i-stop na lang po natin for the West Philippine Sea sa ating mga Coast Guard. How about naman sa growth po ng ating mga sa pangunguna po ng ating Speaker Martin Romualdez, at sa pamahalaan po ng ating Presidente, na si Presidente Bongbong Marcos, may sapat po na pondo na naibibigay ang ating pamahalaan para sa BIFAR. Ngayon, siyempre sila humihingi ng pondo sa Kongreso, binibigay ng Kongreso kung ano yung nararapat na budget para sa kanila. Ngayon yung pag-implement, nasa kanila na po yun yung pag-implement. So nakakalungkot po na malaman ngayong araw na ito na yung mga ibinibigay nilang kagamitan tulad ng mga bangka, hindi angkop sa kung saan kung ano yung kailangan ng ating mga isda, lalong-lalo na sa pangingisda sa Scarborough. So, nalaman din natin dito kanina sinabi na hindi angkop sa kanilang pangangailangan yung mga bangkang ipinamimigay. So, siyempre, bilang may oversight function ang Kongreso, alam ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at saka mga kasamahan ko na talagang kailangan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga isda, iyon ang ibigay. Hindi po nagkukulang ang Kongreso sa pagbibigay ng pondo sa BIFAR. Hindi po nagkukulang ang ating Presidente sa pagpapaalala sa BIFAR na gawin po yung kanilang trabaho at talagang bumaba sa ating mga isda at alamin yung kanilang mga pangangailangan. So, naandito po kami bilang isa sa mga responsibilidad ng Kongreso, yung oversight function. So, isa sa mga importanteng salamat natin na hindi ako yung mga bangka na pinamimigay nila. So, isa yun sa mga sisilipin at titignan ng Kongreso, siyempre, sa pamumuno ng ating
tawi-tawi for the simple reason na inaabot ng pamahalaan yung mga tao. Kaya kami naririto ngayon para mapakinggan yung mga fisher folks natin, para hindi lost in translation, para maintindihan maigi. Yun ang hiling ko sa BIFAR. Personal na hiling ko yun, na sa darating na budget season, sa pagbibigay ng tulong do sa mga fisher folks natin, gawin naman natin tama. Ayun na, nagsasalita na sila kung ano kailangan eh. Pakinggan natin. Kaya huwag yung maima. O ibigay natin yung kailangan nila para makapangisda sila ng mas mahirap. Ayun lamang, ma'am. Salamat po. At saka po, galing na rito yung Bayan Service of Mayor ng ating presidente. Nagpunta na po dito ang leader ng Kongreso, si Speaker Martin Romualdez. Kasama po si Governor Evgane, kasama po si Nanay Ming, at yung mga miyembro po ng Kongreso para ilapit po yung servisyo ng ating pamahalaan. Kaya nga po nagkaroon ng bagong Pilipinas Service of Mayor. Dito po sa kauna-unahang pagkakataon, inilapit po ng ating pamahalaan yung servisyo. Alam ko po maraming mga isda rin na nakapunta rito noon at nagbigay din po tayo ng mga tulong, ayuda, hindi lamang po sa mga isda. Nagbigay din po ang ating speaker, ang ating pamahalaan ng mga tulong sa ating mga magsasaka. At nakita po natin yung mga equipment, ayuda, lahat po. No? Inilalapit po ng ating pamahalaan yung serbisyo para sa ating mamamayan. Dahil ang pangako nga po ng ating Pangulo na si Presidente Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez, sa kanilang administrasyon, wala pong maiiwang Pilipino, sabay-sabay po uunlad ang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Gusto ko rin pong idagdag na complex po ang issue na ito. Complex po ang problema ito. Kaya kailangan po natin ng tulong ng maraming ahensya ng gobyerno. Ang pwede po natin approach na makuha dito interagency or even multi-sectoral approach. Dahil po alam natin, isang malaking problema, kailangan mo nang dissect in order to really find out kung ano ang possible mga solution. At kanina po, lumabas sa public consultation ang maraming solusyon na minungkahi ng local government, ng Masinloc, ng provincial government, ng Zambales, lalong-lalo na po yung mga representante ng mga asosasyon na mangingisda. Hopefully po, we will be able to overcome ito pong mga obstacles at ma-convert natin into stepping stones para po balik din yan ang unang nasabi ni Speaker Martin Romualdez na nagkaroon siya ng adjournment message. Talagang inuna niya na kailangan talaga national security, kailangan ng economic activity para po umasenso ang ating bansa at dumating ang tulong sa atin pong mga marginalized sectors. Salamat po. Kay Speaker, Senior Deputy Speaker Don Gonzales, please sir, any comment or statement po, lalo na nga po malapit na yung budget season, kung paano natin pwedeng matulungan kasi seasonal nga din po, no, yung kabuhayan ng ating mga mangingisda na nabanggit din kanina, no, yung tungkol sa livelihood nila, paano natin pwedeng pagtuunan din? Well, tulad na sabi ko kanina, malapit na naman yung budget season. Narinig natin yung ating mga fisher folks at mga ibang kahilingan na sinabi ni Kong Jake at ang ating mga kasama. So, rest assured that we will form a interagency para magkaroon ng kasagutan itong kahilingan, itong mga
isda, yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea? At meron po bang panawagan, for example, from house leaders to increase, for example, yung mga Coast Guard personnel doon sa area para maprotektahan in case magkaroon po ng kuhan sa lugar? Thank you. You were asking kung pwede tayong tumuwid, di ba? Pwede tayong tumuwid. Kasi, ano tayo 124 nautical miles from this shore, papunta doon sa Masinloc natin. And according sa ating exclusive economic zone, 200 tayo. Kasi ang sinasabi ng China, dito sa 9-meter dash line nila, nagpas sila sa Masinloc. Eh, contention na yun eh. Kaso tayo, nagkaroon tayo ng decision sa arbitrary tribunal. So, we have to break sa decision of the last time. Kasi problema, wala kasi implementation power ng decision. So, we, the Filipinos, have to implement yung decision ng arbitration tribunal. At kung paano natin siyang i-implement, palakasin natin ang loob ng ating mga fishermen. And that's the reason why kanina sinasabi natin, magsama natin ang numbers, we have strength. And rest assured, the government is always here. At alam natin na, syempre, kaya nga ginagamit ng China yung mobile kasi ayaw naman nila mag-confrontation. In accordance sa Code of Conduct, that they are also signatory independent armed conflict status ko tayo doon. Demilitarization ang ginawa natin sa area. And that's the reason why they don't want to violate that code of conduct as well. Kaya, yung pagbobomba nila ng tubig, that's the reason why kanina sabi ko nga, sana malaki na rin yung mga barko natin para nakakabalik tayo. Tubig sa tubig. Itipumbay din natin sila ng tubig. Pero I believe that the Chinese government and even those in the Coast Guard, they will never ship into using arms doon sa area. Suportado natin ang posisyon ng Philippine Coast Guard na walang epekto ang bagong regulasyon ng China sa ating karapatang at mangingisda sa katubigan natin. Ang Red Sea at walang dayuhang kapangyarihan ng manakot o maglimita sa ating mga mangingisda na pumunta sa tradisyonal na pinangingisdaan. Suportado natin ang call ng ating presidente, si Presidente Bongbong Marcos, na huwag gumamit ng tahas, lalong-lalo na ang paano resutahin ang problema sa West Philippine Sea. Kaya nga sinabi ng ating presidente na pag pinaterkanan tayo ay hindi natin tutularan ang kanilang ginagamit na mga water cannon. Kaya lang, tulad nga ng sinabi natin dati na dapat huliin ng China rin ang kanilang mga sarili dahil sa June 15, ang teritoryo ng Pilipinas, economic zone na ito, ay atin. So, ang lumalabas sa teritoryo na ito, ang China mismo. So, katulad nga na sinabi namin noong nakaraang press conference na wala dapat ibang huliin ng China kundi ang sa kanilang mga sarili dahil sila mismo ang lumalabag sa soberenya at ang teritoryo ng Pilipinas. So, ayaw nating palalain ang nangyayari sa West Philippine Sea kaya humahanap pa rin ang ating pamahalaan ng diplomatikong solusyon para hindi na lumala ang konfrontasyon na ito, lalong-lalo na ang problema sa West Philippine Sea. Thank you. Let us recognize Rogie Pangilinan from K5 News FM Philippines and Roel Tarayao from K5. May I ask
Executive Secretary Mijaldea, former Secretary of Defense Lorenzana, at yung former National Security Advisor Esperon. At doon na po, humingi kami ng kalinawan kung ano ba talaga ang nilalaman, kung meron man, at bakit lumabas itong usapan. Dahil po gusto natin iklaro sa taong bayan kung ano ba talaga may naniniwala na meron. Ano ang implication? May naniniwala na wala. Kaya natin magkaroon tayo ng conclusion o kailangan masirado na itong issue. And apparently, for the past 2 hearings, lumalabas po na tinanggi na ng mga former key officials ng previous administration, lalong-lalo na yung mga kasama sa security sector. Nagkaroon talaga ng investigation dahil may mga nabanggit na ibang posisyon yung iba pang mga cabinet members tulad ni former presidential spokesperson. Okay, kaya nga pinaklaro namin. Pero lahat po napatawag, sabi na wala, at yung mga inipitan po natin na mga senior officials of the current administration galing po sa Department of Foreign Affairs. Ito po ang department or agency na mayroong primary responsibility na tumutulong sa ating pong executive o head of state kung gagawa ba ng isang oral agreement or treaty. Nagsabi sila wala po. Ganon din ang Department of National Defense. Ganon din ang National Security Council members nagsabi wala po itong katotohanan. Pero ang problema po, wala tayong hinahawakan kung iba man ang naging version. At the very least po, na-mention na ni President Bongbong Marcos noong nakaraang taon. Kung meron man, rescinded na po yan. Dahil meron tayong bagong palisiya sa Marcos administration. Salamat po. Pero kami po, hindi pa namin sinarado at ito po ay mas makakatulong dahil hindi lang po usapan sa taas ang nabanggit lalong-lalo na ni Speaker Martin Romualdez. Kailangan malaman natin ang sitwasyon ng ating pong mga mahihista na naapektuhan o apektado sa mga nangyayari ngayon sa tinatawag ng West Philippine Sea sa loob po ng exclusive economic zone. Salamat po. Okay po. Roel Tarayo from News Director for the K5 News of the Philippines. Likewise, TV5 Stringer and DCRJ 8 AM RTP 29 News Reporter. Sir, with this, yung isa sa kasama namin sa K5 News of them ay nakasama dun sa last mission sa West Philippine Sea nakaraan may lamang itong island. Nakita po nila as observation na very volatile po yung situation doon po mismo sa papuntang Panatag Shoal o itong West Philippine Sea. With this, sa mga nangyayari po